Hi guys! Good morning mga kalahing Pinoy. Kamusta po mga kababayan ko? Lalong-lalo na mga nasa abroad na patuloy na lumalaban sa buhay, nagsasakripisyo at talagang malaki ang inyong contribution sa ekonomiya ng Pilipinas. Kanya nga lang nasasayang lang po dahil ang daming magnanakaw dito sa gobyerno ngayon, especially dito sa Administrasyong Marcos. Okay, si Vice President Sara Duterte daw ay naghahunting na ng kanyang Vice Presidential candidate. Sino po ang mga napipisil nyo na pwedeng maging katambal ni VP Sara, o sino yung pambato nyo na dapat ito yung kanyang maging Vice President? I-comment po ninyo sa comment section. At siyempre itong mga nasa kaliwa, mga pula, mga dilaw na nagpatutsada kay VP Sara na ang aga-aga naman niya, aga naman nag-declare, aga-aga, puro aga. Tapos yung isang plastic hipokrito na si Kiko Pangilinan, sabi niya, ang isip ko nasa 2026. Hindi ko iniisip ang 2028. Napakasinungaling, ipanay nga ang meeting nyo, mga dilawan. Kasama pa yung ibang kaliwa. Araw-araw ata, halos araw-araw nagmi-meeting yung mga yan. Para saan? Para sa 2028, kung ano yung plano nila o pinaplano nila. Napaka-ipokrito ng... Ngayon lang nakakita ng isang matching na ipokrito. At dito naman sa mga nasa pula, ito na nga, makikipag-alyansa na yata kay Leni Robredo na dati niyang kalaban, kung ano-anong pinagsasabi kay Leni Robredo. Ito naman si Leni Robredo na alam naman natin kung paano niya binabatikos ang mga Marcos. Andyan yung magnanakaw, palaging magnanakaw. Tapos akalain mo, sila pala ang para sa isa't isa. Magkakatuluyan din pala sila. Sila din ang magtatambal or mag-aalyansa. Dahil alam nila na si VP Sara ay napakalakas na contender, napakalakas na kalaban sa 2028. Kaya ano yung dapat nilang gawin? Ang iniisip nila ay magkaisa tayo. Mag-unite tayo. No? Sabi nga ni Risa, united opposition. Bakit? Kasi malakas ang kalaban. Kasi kung may tatakbo sa dilawan, may tatakbo sa pula, may tatakbo sa komunista, mahahati ang boto. Kaya ang lagi nating naririnig kay Risa Hontiveros, mag-unite, mag-usap-usap. Nakaraan, nakipagkita na yan kay Bongbong Marcos kaya lang, ito si Bongbong Marcos, pupunta naman sa Naga City at makikipag-meeting kay Leni Robredo. So, alam nila at alam ng buong mundo na si VP Sara ay kung wala lang halong daya, wala talagang kalaban at panalo na talaga kahit hindi pa nag-uumpisa ang eleksyon. So, pag-usapan po natin yung kanyang pwede na maging vice presidential candidate. So, kailangan pumasok daw ito sa criteria ni VP Sara. O ano-ano ba yan? So, nag-set po yung ibang mga political analysis at ito po at nakalap natin. Number 1, ang pwedeng maging criteria ni VP Sara, syempre, given naman ito, yung walang bahid, yung malinis. Walang nasangkutan na katiwalian. Siyempre, kung ikaw ay pipili ng isang vice presidential candidate, siyempre yung hindi nasangkot sa pagnanakaw, sa corruption, kasi madadamay ka ron Ba't ka kukuha ng dati nang nasangkot? So, yung walang bahid, malinis. Yan po ang number 1. Number 2, yung geographical origin. Kung saan ka tumubo. Kasi, hindi po pwede raw na ikaw ay taga Mindanao na, tapos
ang kukunin mo, taga Mindanao pa rin or Visayas. Mas maganda yung taga Luzon na ang kunin mo. So, yan daw yung isang dapat, no? Nasa criteria ni BP Sara sa pagpili. Number 3, yung may hatak daw sa millennial at Gen Z. Alright, number 4 ay yung matagal ng politician. Experiencado na. At number 5, itong tunay na may kaugnayan sa mga Duterte or Duterte aligned. Kasi iba na po ang nangyayari ngayon eh. Kahit sabihin natin, ayan, no, wala namang problema nung kampanya kay Marcos Duterte. Ayos naman sila. Pero nung natapos na yung kampanya at nanalo na si Bongbong Marcos, doon na nakita ang kulay, tunay na kulay ni Bongbong Marcos. So, dapat isang Duterte aligned na alam na natin na hindi magtatraidor, no? Kasi tinraidor talaga si BP Sara. Binudol, niloko, tinraidor. So, dapat yung susunod daw na piliin ni BP Sara, hindi magtatraidor sa kanya. Kasi, kung nanalo sila pareho, no? At itong nakuha niya, traidor pala, lolokohin din pala siya. Kumbaga, pababagsakin siya na bilang presidente para yung vice president niya ang pumalit. Or else, yung meron pang isang worse na pwedeng mangyari na i-assassin siya para maging presidente yung kanyang napiling vice president. So, dapat yung mapagkakatiwalaan, yung alam mong yung kilala mo na, matagal na, kilala rin ng pamilya mo, at yun talagang mapapagkatiwalaan, okay? Sa number 6 naman ay itong performance sa nakaraang election or huling sinalihan niya na eleksyon. Ibig sabihin, kung ikaw ba ay senador at ikaw ay pumuesto sa mataas, no? Sabihin natin sa top 5, yan, magandang performance yan sa eleksyon. Kung ikaw naman ay congressman, nanalo ka ng landslide or kukuha ka ng mayor na landslide din yung pagkapanalo mo, yun ang magandang kunin na vice presidential. At syempre, yung awareness, yung kailangan kilala. Kailangan sikat, dapat 100% or at least mga 98% ang awareness. Pero given naman yan, no? So, saan po pipili si BP Sara ng kanyang pwedeng maging vice presidential candidate? So, karaniwan pumipili po sa mga senador, congressman, at mayor. Mayor. Yung iba naman pumipili sa cabinet member or dating cabinet member na naging politiko naman. Halimbawa, dati siyang politiko na na-appoint bilang cabinet member. So, pwede yun. Pwede rin po yun. Kaya lang, syempre, dapat malaki ang awareness. Kilala, no? Ang naging pagkakamali kasi nung iba, hindi nila sinunod itong geographical origin. Example natin dito, si Lenny Kiko. Parehas silang taga Luzon. So, ano yung panghatak nila sa Mindanao at Visayas? So, dapat daw, kung ikaw ay taga Mindanao, Luzon na kunin mo. Or taga Visayas ka, Luzon pa rin ang kukunin mo. Kasi, pwede mo nang mahatak yung Mindanao. Pero kung ikaw ay taga Luzon, tas vice president mo, Luzon pa rin, doon nagkakamali daw yung iba. No? At napatunayan naman natin, talo si Lenny sa Kiko. Isa pa, si Isko Moreno, ang kinuha niya si Doc Willie Ang. Parang hindi naman nakatulong si Doc Willie Ang. Willie Ang ba yun? Ang apelido nun? parang hindi Parang nakalimutan ko.
Si Doc Willie, o basta si Doc Willie. Ah, parang hindi naman nakatulong kay Isko. Yan kasi yung geographical origin, importante pala yan, no? So, ah, dito sa senador, umpisahan natin, sino-sino ba ang bet nyo na dapat ito ang vice president ni VP Sara? So, lumulutang ang pangalan ni Amy, Robin, Bongo, Cayetano. Okay? So, yung apat na yan, talagang nababanggit. Okay? Unahin natin si Amy. Kung babae ang presidente, babae pa rin ang vice president candidate, parang napaka-unusual. Parang wala sa taste ng mga Pinoy na parehong babae, no? Isa pa, si Amy, hindi mo masasabing walang bahid because of her name, Marcos. So, doon, wag na. Para sa akin, wag na. Dahil, baka magkamali na naman. Diba? Kasi parang ganito yun, no? Marcos Duterte, di ba? Babaguhin mo lang, Duterte Marcos. Ganun din eh. At ito, parang umay na yung mga tao sa apelyidong Marcos. So, sana naman, Vice President, VP Sara, wag mong piliin si Amy Marcos. Ekes talaga sa akin yan. Ekes talaga sa akin yan. So, wag na nating i-detalye si Amy. Dito tayo kay Robin Padilla. Walang bahid si Robin Padilla, malinis. Okay din ang kanyang geographical origin. Taga Luzon siya. Saan ba si Robin? Nueva Ecija ba? O Pangasinan? Hindi ko alam, no? Basta taga Luzon siya. At may hatak siya sa millennial at Gen Z. So, check yan, ha? Check. At dito siya medyo alanganin yung eksperyensadong politiko. Matagal na sa politika. Parang hindi siya check dyan. At tunay bang may kaugnayan sa mga Duterte si Robin? Check yan. Sabi nga niya, kahit sunugin siya, mangangamoy Duterte siya. At sa performance sa nakaraang eleksyon, check pa rin. Double check pa. Number 1 siya sa nakaraang Senate election 2022. So, wala lang siya dito sa matagal ng politician. Medyo hilaw pa kasi si Robin. So, kayo po ang tumimbang kung okay ba sa inyo si Robin. Pangatlo, si Bongo. Si Bongo, hindi ko alam kung parang nagka-problema yata sila ni VP Sara dati, no? Pero hindi na yata ngayon. No? So, si Bongo, wala din tayong makitang bahid ng korupsyon. Ito lang sa geographical origin dahil pareha silang taga Davao. Pero, hindi mo matatawaran itong kanyang performance nakaraan dahil number 1 siya. Itong 2025 election, di ba? May hatak ba siya sa millennial? Of course, meron din yan. Magiging number 1 ka bang senador kung wala kang hatak? Matagal na siyang politician, experience na, at hindi lang yun, sa paggogobyerno, siya po ay naging aide ni Pangulong Duterte nung mayor pa lang siya. So, alam na niya yung mga pasikot-sikot sa mga paggogobyerno sa local government, ano? At kung tunay ba na may kaugnayan sa mga Duterte, yes, matagal na. At nakakasigurado tayong hindi magtatraidor itong taong to. Awareness, okay din. So, saan siya nagka-problema? Dito lang sa geographical origin dahil hindi siya taga Luzon. Pero sabi nga natin, babawi yan dito sa performance niya nung nakaraang eleksyon. Kahit ba hindi siya taga Luzon, siya pa rin yung number 1 sa Luzon. O ano ka? Yan yung pwede mong
isa-isip. Yan yung pwede mong timbangin. Na kahit taga Mindanao siya, nakuha niyang mag number 1 pa rin sa Luzon. O, diba? O. Susunod si Cayetano. Si Cayetano, parang hindi naman nasangkot sa korupsyon. Hindi natin alam. Parang wala, ano. Geographical origin, alam natin, taga Pateros yan. Luzon yan. So, maraming hatak yan sa Luzon. Maganon din sa millennial, sumasabay din yan sa Gen Z, kaya walang problema. So, check yan, ha? Matagal ng politician, check. Tunay na kaugnayan sa mga Duterte. Siya po ay naging vice presidential candidate ni Pangulong Digong. So, kung iisipin nyo, ito bang si Duterte, pinag-aralan niya ba si Cayetano? Kaya niya kinuha na vice president? Of course, pinag-aralan niya ng Team Duterte. Siyempre, hindi lang siya ang nag-aral dyan. Yung mga kasamahan din ni Tatay Digong, pinag-aralan si Cayetano bago nila pinili. So, nasala na itong si Cayetano. At pwede rin na gawing vice presidential candidate ni BP Sara dahil nga kinuha nga na dati ng tatay niya eh. No? Ibig sabihin, approve naman yan. No? So, lahat ito, pwede. No? Pwede nating i-check. No? Lahat yan, yung mga criteria. Check kay Cayetano. Okay, dito naman sa congressman. Kung siya ay kukuha ng vice presidential candidate sa congressman. So, sino po yung naiisip nyo rito? Sa akin po, isa lang naisip ko. Ito pong si Lord Alan Velasco. Lord Alan Velasco. Ayan po yung naisip ko dahil naging speaker po ito noong 2019 yata. 2019. Tama ba yun? Pumalit yata ito kay Alan Peter Cayetano. Tama. 2019. Umupo na yata siya 2020. No? So, naging speaker yan. At itong si Lord Alan pala ay halos kaidaran lang po. O kaidaran ni BP Sara at family friend siya. No? Pati yung asawa ni Velasco, family friend siya ng Duterte. At katunayan, nagtayo si Pangulong Duterte nung kanilang foundation dahil ipinangalan ito sa namatay niyang nanay. No? Nung namatay yung nanay niya, nagtayo si Digong ng foundation sa Davao at yung chairman dito ay asawa ni Lord Alan Velasco. Kaya close sila ng mga Duterte. At ito po ay matagal na ring politician, pero sa sa congressman siya sa Marinduque. Although taga Pasay, doon siya congressman sa Marinduque. Luzon pa rin 'yon. So, isa sa nakikita ko na pwedeng piliin ni BP Sara si Lord Alan Velasco. Pero mamaya sasabihin ko kung sino yung choice ko, no? Mamaya. So, yan lang sa congressman ang nakikita ko na posibleng kuhain ni BP Sara. Sa mayor naman, lumilitaw po ang pangalan ni Magalong, Joy Belmonte at Isko Moreno sa mga mayor. Okay? Kasi nga, isipin mo rito yung geographical origin. Kailangan sa Luzon ka kumuha at mas maganda kung sa Metro Manila. Okay? So, si Magalong, hindi po ako conforme dahil nakita na natin yung performance niya sa ICI. Parang tikom din ang bibig niya, parang wala rin siyang magawa sa korupsyon sa mga proyekto sa Ilocos, o especially Ilocos Norte. Si Joy Belmonte, hindi ko siya kilala, pero ang Quezon City, siyang napakalaking
pagdating sa square kilometer land, napakalaki po ng Quezon City. At yan yata yung pinakamayaman na syudad sa Metro Manila. At napakalaki ng populasyon dyan. O may pinakamalaking populasyon sa Metro Manila. So kung boto ang titignan ni BP Sara, isa ito na dapat i-considera ni BP Sara, si Joy Belmonte. At dito naman kay Isko Moreno, of course, mabango ngayon ang pangalan ni Isko at talagang nakikita natin nagtatrabaho. May sipag yung tao. Pwede rin siyang makahatak, no? Hindi lang sa Maynila, kundi buong Metro Manila. Pwede rin makapagdagdag ng boto kay BP Sara. Yan ay yan yung mga lumalabas na pangalan na pwedeng i-considera ni BP Sara. So, sino ba sa palagay nyo o naiisip nyo, napipisil nyo o masasabi nating dapat ito ang kunin ni BP Sara? So, i-comment po ninyo. Ngayon, sasabihin ko kung sino yung gusto ko, no, na maging sa ngayon, pero magbabago pa naman ito. Baka next year magbago tayo. Pero sa ngayon, ang gusto ko pong maging vice presidential candidate ni BP Sara, unang-una, number 1 ay si Cayetano. Si Cayetano. Dahil check po siya sa lahat ng criteria, check. No? At dati siyang kinuha ni Tatay Digong, kaya may tiwala tayo kay Tatay Digong na I'm sure pinag-aralan si Cayetano bago niya kinuhang Vice President. So, yan yung number 1. Si Cayetano. Okay? Number 2. Ang number 2 ko po ay si Bongo. Bongo po. Kapapanalo pa lang ni Bongo. Nag-number 1. Ang laki ng boto ni Bongo. Kahit wala siyang geographical origin, kahit taga Davao sila pareho, kaya pa rin nilang manalo. Pareha silang manalo, kaya pa rin nila. So, yan yung number 2 ko. At number 3 ko ay si Isko Moreno. Hindi ko napapaliwanag. Alam nyo na. Talagang kailangan talaga kung wala tayong magagawa, kailangan sa Maynila kumuha, Metro Manila, si Isko over Joy Belmonte. Si Isko ako. Mas masipag tong si Isko kaysa kay Joy Belmonte. So, kayo po, comment po ninyo kung sino yung napipisil nyo. At kung sino rin po yung nahuhulaan nyo na, baka ito ang kunin ni BP Sara. At i-comment nyo kung sino naman yung gusto nyo. No? Okay? No? Alright. Wala na tayong idadagdag. Dadagdag ko sana yung impeachment. Siguro, sa next vlog na lang natin. Alright? Hanggang dito na lang. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye!